Saan ka na naman pupunta? Bakit ka nag-iempake? Aalis na ako sa bahay na to. Pagod na ako dito. Abay, kung makapagsalita ka, para kang kung sinong malinis. Hoy, Irene! Tigilan mo ako sa pagiging ipokrita mo! Ibang lalaki na naman ang inuwi mo dito, Nay. Nung isang buwan lang may pinatira ka pa ditong lalaki, ah. Namuntik pa akong pagsamantalahan tapos ngayon meron ulit. Sinabi ko na sa'yo, mabuting tao si Fred. Masyado mo lang siyang hinuhusgahan. Yan din ang sinabi mo sa akin dun sa dati mong jowa. Pero anong nangyari? Nabugbog sarado ka lang naman nun. Ano? Gusto mong maulit na naman ang nangyari nun, Nay? Maawa ka naman sa sarili mo, Nay. Alam mo, ikaw, kahit kailan kontrabida ka talaga sa buhay ko. Hindi ka masaya kapag masaya ako. Gusto mo bang maging miserable na lang ako hanggang sa mamatay ako? Yan na naman tayo eh. Kinukonsensya mo na naman ako. Ang sa akin lang naman, matuto ka man lang sanang irespeto ang sarili mo. Alam mo kung bakit ganito ako. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan, Nay. Hindi! Sabihin mo na! Hinuhusgahan mo ko. Huwag ka nang mahiya. Maruming babae ang tingin mo sa Nay, akin. pwede ba? Wala akong sinasabing ganyan. Pero yan ang pinaparamdam mo sa akin. Ang kapal ng mukha mong husgahan ako, gayong kahusga-husga rin naman ang ginagawa mo sa buhay. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Nakakapagod kang kausap. Dahil hindi ka marunong umintindi. Lahat na lang ng sinasabi ko minabasama bakit? mo. Totoo naman ah. Kung marumi akong babae, marumi ka rin. Ika nga nila, like mother, like daughter. Hindi ako kagaya mo. At kailanman, hindi ako magiging Sa kagaya tingin mo. mo, malinis ang ginagawa mo ngayon? Kabit ka ni Mayor at alam na alam ko yon. Mahal ko si Roberto at mahal niya rin ako. Magkaiba tayo. Kasi ikaw, dati kang bayarang babae. At ang mga lalaki mo naman ngayon, ginagamit ka lang. Pinalaki kita sa paraang alam ko. Binihisan, pinag-aral, binigyan ng maayos na buhay. Maayos na buhay? Paano naging maayos ang buhay ko kung ilang beses akong sinaktan at pinagsamantalahan ng iba't ibang lalaking dinadala mo dito? At ikaw, mula pagkabata ko, wala ka man lang talagang pakialam sa akin. Kahit kailan hindi mo ako tinuring na anak. Wala kang malasakit sa akin. Di ba? Dati nga gusto mo pa ako maging bayarang babae din? Ano? Hindi ka makapagsalita ngayon? Kasi yun ang totoo. Kaya hindi mo ako masisisi kung nagsawa na ako sa'yo ngayon. Aalis na ako dito. At magpapakalayo-layo na sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Oh, tapos ka na mag-empake? Ba't yan lang ang dala mo? Konti lang naman ang mga gamit ko. Tsaka nag-away kami ni nanay. Kaya ayoko na magtagal dun sa loob. Ang nanay mo talaga kahit kailan. Ano? Tara na. Umalis na tayo. Isang magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Lalo na po sa inyo, DJ Yumi. Tawagin niyo na lang po akong Irene. At ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong 20 anyos pa lang ako, taong 1985. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari upang protektahan ang privacy ko at ng mga taong tampok sa kwentong ito. Parte po ito ng aking madilim na nakaraan na talaga namang pinagsisisihan ko. Lumaki ako sa piling ng isang mapang-abusong ina. Ni hindi ko kilala ang tunay kong ama. At sa totoo lang, ni hindi rin niya alam kung sino ang nakabuntis sa kanya. Isang bagay lang ang maliwanag sa akin. Isang malaking sagabal sa buhay ang tingin ni nanay sa akin. Lumaki ako nang hindi nakakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao at isang malaking pagkakamali na isinilang ako. Kaya naman nung nakilala ko si Roberto at nang ipinaramdam niya sa akin na espesyal ako, mas pinili ko pa rin makipagrelasyon sa kanya kahit alam kong mali. At higit sa lahat, kahit alam kong delikado. Pinasaya niya ako at minahal ng lubusan. Pero di ko inakala na ang pagmamahal na ito pala ang magdadala sa akin sa bingit ng kamatayan. Kanina pa tayo bumabiyahe. Ang layo pala talaga ng probinsya nyo. Oo, medyo malayo talaga. Pero ito ang perpektong lugar.
na pwedeng pagtaguan para hindi ka mahanap ng asawa ko. Natatakot ako kay madam. Paano pag nalaman niya nga ako ang kabit mo? Saka paano pag natuntun niya ako? Huwag kang mag-alala. May nakapagsumbong lang sa kanya na may babae ako pero hindi niya alam kung sino. At hindi na rin niya ito malalaman. Dahil gagawan ko ng paraan. Isa pa, mahirapan siyang tuntunin ka hanggat nasa probinsya ka namin. Liblib ang lugar na yon at mahirap hanapin. Mayaman at makapangyarihan si madam. Walang imposible pag maraming pera ang isang tao. Ako din naman. Mayaman rin naman ako. Siyempre, mayor ka eh. Seryoso na. Huwag ka masyadong mag-alala. Hindi ko hayaan na may gawing masama sa iyo ang asawa ko. Hindi rin niya malalaman kung sino ka. Magtiwala ka lang sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Minsan hindi mo pa ako pinabayaan. Yan naman pala eh. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mula nung nagkaroon kami ng relasyon ay gumanda na ang buhay ko. Sinisigurado kasi niyang naibibigay niya sa akin ang mga pangangailangan ko. Binibilan niya ako ng mga mamahaling damit, alahas, bag at kung ano-ano pa. Ayaw rin niya magtrabaho ako kasi gusto niyang available ako palagi kapag gusto niya ako makita. Alam kong mali ito. Pero nung panahong yun wala na akong pakialam. Masyado kasi akong nasilaw sa mga magagandang bagay na binibigay niya sa akin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong mahalaga ako sa isang tao. Kaya naman nagbulag-bulagan ako sa mga pagkakamali ko noon. Malayo pa ba tayo? Ilang oras na tayong bumabiyaya? Konting tips na lang. Makakarating na tayo sa amin. Salamat pala at ikaw mismo ang maghahatid sa akin ha. Alam ko namang sobrang busy mo. At kung tutuusin, pwede mo naman akong ipahatid sa mga tauhan mo. Tama ka. Pwede ko nga itong ipaubaya na lang sa mga tauhan ko. Pero mahalagang bagay na to. Isa pa, hindi rin naman kita pwedeng basta na lang papuntahin sa amin nang hindi pinakikilala kina tatay at sa kapatid ko. Oo nga pala. Nakwento mo sa akin na silang dalawa na lang ang nakatira sa bahay niya sa bukid. Sila na lang ang natira doon mula nung namayap ang aking ina. Di na kasi nakapangasawa ang kapatid kong si Olivia. Kaya mas pinili niyang manatili na lang doon at alagaan si tatay. Bakit naman hindi nakapag-asawa si Olivia? Masyadong pihikan eh. Pero kahit noon naman, palagi na niyang sinasabi sa akin na wala raw siyang interes sa pakikipagrelasyon. Hindi ko na lang kinulit. Kasi mabilis yung mapikon eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman siya. Ngumiti na lang ako at hindi na nagsalita pa. Pero sa totoo lang, medyo kinakabahan talaga ako noon. Iniisip ko kasi kung anong sasabihin nila pag nalaman nilang kapit ako ni Roberto. Siyempre, natural lang naman na sa legal wife sila papanig. Kaya baka hindi nila ako tanggapin. O kung tanggapin man nila ako, baka hindi rin magiging maganda ang pakikitungo nila sa akin. Alam ko namang iisipin nila na pera lang ang habol ko eh. 20 anyos lang ako noon tapos 45 anyos na si Roberto. Di hamak na mas matanda siya sa akin kaya mahihirapan silang paniwalaan na mahal ko talaga ito. Pero totoo talaga ang nararamdaman ko para kay Roberto. At hindi lang pera-pera ang lahat. Ilang saglit pa ay napansin niya ang pananahimik ko. Kaya naman hinawakan niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya. Kinakabahan ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Kilala na kita at alam ko na kung anong iniisip mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Mabait si tatay at si Olivia. Sigurado akong tatanggapin ka nila. Hindi tayo sigurado dyan. Aminin na natin. Mali naman talaga tong ginagawa natin. May asawa kang tao pero pinatulan pa rin kita. At ngayong alam na ng asawa mong tungkol sa atin. Heto ako't magtatago sa kanila. Natural lang naman siguro na mag-isip sila ng masama. Malaki ang utang na loob nila sa akin. Ako ang dahilan kung bakit meron silang komportabling buhay ngayon. Kaya makakaasa kang aalagaan kanila ng maayos. Lahat ng gusto ko ay gagawin nila. Napansin kong habang tumatagal ay wala na kaming nadadaan ng mga kabahayan. Puro sa mga kakahuyan at bundok na lang ang nakikita ko sa paligid. Buti na lang at tirik pa nga ang araw nun. Kasi kung inabutan kami ng gabi baka lalo lang akong kilabutan. Sigurado kasi akong sobrang dilim doon paggabi dahil wala naman lang ni isang poste ng ilaw.
Paano ka nga pala nakarating sa bayan natin? Naging mayor ka pa. Walang mag-aakalang dito ka pala nanggaling sa isang napakaliblib na lugar. Mula pagkabata, ay sadyang matayog na talagang pangarap ko eh. Kaya naman nagdesisyon ako lumuwas sa bayan para maghanap ng mas maayos na oportunidad. Nagpursige akong makapagtapos ng kolehiyo at kung ano-anong trabaho pinasukan ko hanggang sa nakilala ko ang asawa ko at ang pamilya niya. Sa bagay, pamilya sila ng mga politiko. Sila ba nagsabing tumakbo ka sa gobyerno? Oo, pinilit lang ako ng biyanang ko eh. Noong una, aminin kong ayoko talaga pumasok sa politika eh. Masyado kasi magulo at marumi ang mundong ito. Pero hindi nagtagal. Natutunan ko na rin makibagay sa mundong pinasok ko eh. Oo, mahirap pa rin. Pero nasanay na ako. Habang nagkukwentuhan kami ay namalayan ko na lang na papalapit na pala kami sa isang liblib na baryo. May nadaanan kaming mga maliliit na kubo at halos lahat ng mga tao ay nakatitig sa kotseng sinasakyan namin. Hindi ko tuloy napigilan ang pagtaas ng balahibo ko. May kakaiba kasi sa mga tingin nila na hindi ko maipaliwanag. Basta alam kong hindi sila nakatingin sa amin dahil lang sa curious sila. Parang may iba pang dahilan. Ganyan ba talaga sila? Grabe ko makatitig. Magpasensya mo na. Hindi lang sanay sa mga dayo ang mga tao rito. Pero mababait ang mga yan. Lalo na pag mas nakilala mo sila. Sigurado ka dyan ha? Kung makatitig kasi sila parang natataka. Bakit naman tatakam? Abay, ewan ko. Pero yan yung nararamdaman ko sa mga titig nila eh. Parang nagugutom at naglalaway. Parang kanibal? Ganon? Baka aswang. Alam mo, ikaw? Kung ano-anong iniisip mo. Baka tayo yan sa mga pelikulang pinanunood mo eh. Mula ngayon, bawal ka na magsine. Hindi na rin naman talaga ako makakapagsine. Kita mo naman ang lugar na to, oh. Imposibleng magkaroon ng sinihan dito. Na hindi ko nga alam kung nasa Pilipinas pa ba tayo. Kasi parang maiengkanto na tayo sa sobrang liblib nitong lugar na to, eh. Pasensya ka na. Pero naiintindihan mo naman kung bakit kailangan kitang dalhin dito, hindi ba? Oo, naiintindihan ko naman. Di bali nang magtiis ako sa lugar na to. Kaysa naman makilala ako ng asawa mo. Naku, kilalang dragon pa naman yun si Madam. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin nun sa akin. Oras na malaman niyang akong babae mo. Pinapangako ko sa'yo. Pansamantala lang ang lahat ng to. Oras na humupa ito, ibabalik kita sa bayan para naman magkaroon ka ng mas maayos na buhay. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. Alam ko kasing tutuparin niya ang pangako niya. Kilala ko si Roberto at alam kong mahalaga sa kanya ang kapakanan at kasiyahan ko. Kaya naman sinabi ko na lang sa sarili ko na titiisin ko muna ang manirahan sa isang liblib na baryo alang-alang sa kaligtasan ko. Total ay hindi naman ito panghabang buhay. Nandito na tayo. Ang laki naman pala ng bahay niyo dito. Parang out of place ito sa maliit na baryo niyo. Oo, pinaayos ko ang luma naming bahay at pinalaki. Siyempre, ngayong may pera na ako, hindi naman pwedeng papayaan ko na lang ang bahay namin dito sa baryo. Ito yung pangako ko sa mga magulang ko eh. Nabibigyan ko sila ng palasyo. Tama ka. Parang palasyo na nga ito. Hindi naman. Malaki at maganda lang ang bahay na to. Pero malayo sa isang palasyo. Manghang-mangha ako nang makita ang malaking bahay nila. May 2 palapag ito at ang disenyo ay para bang katulad ng mga bahay sa Europa na sa mga pelikula at magazine ko lang nakikita. Aaminin kong medyo nakakatakot itong tignan, lalo na siguro paggabi. Pero mas nangibabaw ang pagkamangha ko dito. Wala bang nakatirang vampira dito? Kapapanood mo yan ang horror eh. Halika na nga, bumaba na tayo. Itay! Olivia! Nandito na kami! Sinalubong kami ni Olivia at ng tatay niyang si Mang Tonyo. Unang tingin ko pa lang kay Olivia ay nagandahan na ako sa kanya. Abot hanggang bewang ng kanyang mahaba at maalong buhok. Kulay itim ang suot niyang bestida na lagpas tuhod ang tabas. Mas lalo naman siyang tumangka dahil sa suot niyang sapatos na may mataas na takong. Mukhang kahit na nakatira ito sa liblib na lugar ay hindi pa rin nawawala ang fashion sense nito. Dumako naman ang tingin niya sa matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair.
Ubani na ang buhok nito, kulubot na ang balat at kulay puti na lang ang makikita mo sa kanyang kaliwang mata. Nagmano si Roberto sa kanyang tatay at bahagya naman niyang niyakap si Olivia. Mabuti naman at nakarating na kayo. Ito nga pala si Irene, ang kasintahan ko. Magandang hapon po sa inyo. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Ikinagagalak rin kitang makilala, Ining. Napakaganda mong dalaga. Marunong talagang pumili ng babae ang anak ko. Salamat po. Kasintahan? Alam pa ito ni Margarita? Kumabog ang dibdib ko nang marinig ang pangalan ng asawa ni Roberto. Hindi rin nakaligtas sa akin ang matalim na tinging ipinukol ni Olivia sa akin. Kinilabutan ako sa titig niya at lalong-lalo na sa matalim na tono ng kanyang pananalita. Ni hindi niya akong initian para bang gustong iparamdam sa akin na kinuhusgahan niya ang pagkatao ko. Hindi ko rin naman siya masisisi, lalo pat alam ko naman ang mga pagkakamali ko. Olivia, kailangan ko ang tulong niyo. Hindi ang panghuhusga mo. Anong gulo na naman bang pinasok mo? Mahal kong kapatid. Hindi ka na talaga natuto. Baka nakakalimutan mong isa ka ng alkalde ngayon. Ayusin mo naman ang mga desisyon mo sa buhay. Olivia, tama na yan. Pero tay, Narinig mo ang sinabi ng kuya mo. Narito siya dahil kailangan niya ng tulong natin. Kilala mo naman siya. Hindi yan basta-basta humihingi ng tulong. Kaya ngayong kailangan niya tayo, hindi natin siya maaaring biguin. Maraming salamat, Tay. Kulang pa to sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin, anak. Wala nang nagawa si Olivia dahil ang tatay na nila ang nagsalita. Pumingay ito ng malalim at bahagyang tumango. pumasok na tayo sa bahay. Nagandaan na ako na makakain. Si Roberto ang nagtulak ng wheelchair ng tatay nila. Nauna namang pumasok si Olivia na masama pa rin ang titing sa akin. Parang nagdalawang isip na tuloy akong pumasok doon. Irene, Ineng, pagpasensyan mo ng bunso kong anak. Medyo masungit talaga yon. Alam mo na, matandang talaga. Pero huwag ka mag-alala. Alam kong di magtatagal ay magkakasundo rin kayo. Sana nga po. Iginala ko ang paningin sa buong kabahayan at napansin ang mga mamahalin at antigong kagamitan. Para ka talagang nag-time travel sa ibang panahon kapag pumasok ka doon. Nakakamanghang pagmasdan ang magarbong chandelier na talaga namang center of attention sa buong kabahayan. Dumiretso kami sa malawak na dining area nila kung saan nakahain na ang mga pagkain. Kung napapansin mo, Irene, dalawa lang ang katulong namin dito, kahit sobrang laki ng bahay. Yun ay dahil ako mismong tumutulong sa kanila sa mga gawaing bahay. At yaman din lamang at dito ka na muna titira. Olivia, di ko patitirahin dito si Irene para gawing katulong. Hindi, walang problema. Tutulong ako sa mga gawaing bahay. Nakakahiya naman kung hindi ako kikilos dito. Oh, yun naman pala, kuya eh. Madali naman palang kausap ang kasintahan mo. Oo, mag-aaway na naman kayo. Minsan na nga lang tayo magkita-kita, tapos mag-aalitan pa kayo. Pasensya na tayo. Si Olivia kasi. Para kayong mga bata, ang mabuti pa'y kumain na tayo. Aswang Radio. Naku, isang kabit na naman ang napadpad sa isang liblib na baryo. And knowing our history dito sa Aswang Radio, alam nating perfect recipe for disaster ang ingredients na to ha. Una sa lahat, alam nating mali itong ginawa ni Sender. And it's a good thing na aware siya sa pagkakamali niya. Kaya naman I think it's going to be interesting kung paano niya i-redeem ang sarili niya towards the end. Pero since napag-usapan na rin naman natin ang tungkol sa kataksilan, I cannot stress this enough. Maling-mali po ang makiapid sa relasyon ng iba. Diyos ko naman, para namang maubusan kayo ng pwede nyo maging partner in life. Marami pa pong single and ready to mingle dito sa mundong ibabaw. Hindi kayo mauubusan, promise. Pero bago pa humaba ang usapan natin sa kataksilan, kasi nga alam ko marami nagigigil sa ganyan, pag-usapan muna natin yung nangyari sa kwento. So far, iba yung energy na nafe-feel ko kay Olivia. Office namang may tinatagong sikreto ang isang to. Ano kaya mangyayari kay Center sa bahay nila? Oh,
Dito kaya niya haharapin ang karma niya para sa kasalanang nagawa niya? I-comment niyo na po kung ano sa tingin niyo ang mangyayari at maki-like, share, and subscribe na rin po para mas mapalagana pa natin ang kaaswangan nitong Aswang Radio. But for now, ano pa bang hinihintay natin? Hindi ko na kayo bibitinin at ituloy na natin ang ating kwento. Aswang Radio. Matulog na tayo. Gabi na. Kailangan mo ba talagang umuwi bukas? Alam mo naman kung pwede lang akong manatili dito at samahan ka, gagawin ko. Pero may trabaho rin akong naiiwan dun eh. Marami pa akong responsibilidad na kailangan harapin. Naiintindihan ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Naniniwala akong masasanay ka rin dito balang araw. Siguro, sa umpisa ay mag-a-adjust ka pa. Pero kalaunan ay magugustuhan mo rin ang lugar na ito. Sana nga. Naalala ko, sabi mo sa akin noon, gusto mong tumira sa probinsya, yung tipong tahimik at payapa. Ito na yung katuparan ng pangarap mo. Iba naman to. Paano naman ako magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan dito kung ayaw sa akin ng kapatid mo? Huwag mo siyang masyadong isipin. Ganun lang talaga si Olivia. Pero alam kong aalagaan ka niya ng mabuti. Hindi ako bibiguin ng kapatid ko. Hindi na lang ako nagsalita at pinilit na lang ang sarili kong matulog. Wala rin naman akong choice nung panahong yon. Kailangan ko talagang makituloy sa pamilya niya dahil wala naman akong ibang matutuluyan. Isa pa, ayoko muna talagang bumalik sa bayan dahil natatakot akong makita ng asawa niya. At ayoko ring bumalik sa amin dahil hindi ko na kayang makasama ang nanay ko. Kakaisip ko ng mga pangyayari ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa uhaw. Dahil ayokong istorbohin pa si Roberto, ay mag-isa na akong lumabas ng kwarto at bumaba sa kusina. Kukuha pa lang sana ako ng tubig nang mapansin kong may aninong gumagalaw sa labas. Sino yan? Binundol ako ng kaba nang maisip ko na baka may magnanakaw sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Pero wala akong ibang nakita kundi ang madilim na kakahuyan. Wala lang siguro yan. Baka namalikmata lang ako. Hindi ko na lang sana ito iisipin, pero bigla akong may napansin sa kakahuyan. Nakatayo ang isang malaki at nakakapangilabot na nilalang. Kasing kulay ng lupa ang balat nito. Matalim ang mga mata at mahaba ang kuko. Nakatingin ito sa akin at biglang bumukas ang bibig. Dahilan para makita ko ang mga pangil nito. Diyos ko! Namilog ang mga mata ko at napaatras ako sa takot. Sigurado akong sa akin nakadirekta ang tingin ng halimaw. Di nagtagal ay mabilis itong gumalaw na para bang gusto akong lapitan. Mabuti na lang at mabilis din akong nakatakbo. Napasigaw ako sa takot hanggang sa nakabalik ako sa kwarto. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Aswang! May aswang! Ano? May nakita akong aswang sa labas ng bahay. Sigurado ako sa nakita ko. Sinamahan niya ako sa may kusina para tignan ang sinasabi ko. Pero nang sumilip kami sa bintana, wala na doon ang aswang. Pinigilan ko naman siya nang tinangka niyang lumabas dala ang isang itak. Pero hindi siya nagpapigil sa akin. Kabadong-kabado ako habang tinitingnan ni Roberto ang paligid. Pero hindi na nagpakita pa ang aswang. Anong nangyayari dito? Nagising ako sa ingay niyo. May nakita raw na aswang si Irene. Hanggang ngayon pala ay may aswang pa rin dito sa baryo natin. Oo, hindi pa rin tumitigil ang mga halimaw na yan. May aswang talaga dito noon pa? Mula pagkabata ay mulat na kami sa mga aswang na umaaligi dito sa lugar namin. Pero ang buong akala ko, wala na sila rito. Kahit kailan naman, hindi nila nilisan ang baryo natin eh. Minsan ay matagal silang nawawala. Siguro nagpupunta sila sa ibang lugar, pero bumabalik at bumabalik sila rito. Natatakot ako. Ayoko. Pero hindi ka nila masasaktan. Hindi sila makakapasok sa bahay na to dahil napapaligiran ito ng mga pangontra sa aswang. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Kaya wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka dito sa bahay namin. Hindi ka magagalaw ng kahit isang halimaw. At nakikita mo naman, hanggang ngayon ay buhay pa kami. Hindi mo na kami makikita ngayon kung hindi talaga ligtas tong lugar namin. Hindi na lang ulit ako nagsalita. Kahit sa totoo lang ay nababalot na talaga ako ng takot ng oras na yun. Papaniwalaan ko bang sinabi nila? Pero ano naman ang dahilan nila para magsinungaling sa akin?
Isa pa, mahal ako ni Roberto at alam kong mahalaga sa kanya ang kaligtasan ko. Kaya hindi naman siguro niya ako iiwan dito kung alam niyang hindi ako magiging ligtas. Sa huli ay mas pinili kong pagkatiwalaan sila. Kinabukasan ay maagang umalis si Roberto para bumalik sa bayan. At sa pagkakataong yun ay mas napagtanto kong hindi nga magiging madali ang bagong buhay ko na malayo sa kanya. Huwag ka na malungkot. Bibisitahin naman kita rito pag may oras ako eh. Dalasan mo naman sana ang pagbisita mo sa akin. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Bukod sa palagi kong busy sa trabaho ko bilang isang mayor, magdududa rin ang asawa ko pag palagi akong wala. Paano kung pasundan niya ako sa mga tauhan niya at matuntong kanya dito? Bata ka pa nga, Irene. Masyado ka pang nagpapadala sa emosyon mo. Hindi ka ba marunong mag-isip? Olivia, ano ba? Magdaan-daan ka nga sa pananalita mo. Nakakasakit ka na ng damdamin eh. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi natin pwedeng itrato na parang isang bata si Irene. Kailangan niyang maintindihan na nasa isang mahirap at delikadong sitwasyon siya ngayon. Isang sitwasyon na hindi rin naman darating sa buhay niya. Kung hindi dahil sa mga maling desisyon niya. Pwede ba? Tama na. Irene, kung gusto mo makaligtas, makinig ka sa amin. Alam kong parang isang kontrabida ang tingin mo sa akin, pero maniwala ka. Hindi ko lang ito ginagawa para magmaldita. Oo, totoong ayoko sa'yo. Pero sa huli, narito pa rin ako para protektahan ka. Alang-alang sa kapatid ko. Kaya kailangan mong tatagan ng loob mo. Hindi ito ang oras para maging mahina. Napatingin ako kay Olivia at napansin ko na bagaman malamig pa rin ang kanyang ekspresyon, ay sincero naman siya sa mga sinabi niya. Marahan akong tumango at yumakap kay Roberto. O sige na, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka. Ikaw rin, mag-ingat ka. Tay, Olivia, kayo na munang bahala kay Irene. Oo anak, huwag ka mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Walang mangyayaring masama sa kanya dito. Mula nung umalis si Roberto ay ginagawa ko ang lahat upang maiwasan si Olivia. Sa totoo lang, natatakot talaga ako sa kanya. Sa mga titig pa lang niya ay nanginginig na ako. Para kasing hinuhusgahan niya na ang buong pagkatao ko. Mabuti na lang at mabait sa akin ang tatay nila na si Mang Tonyo. Mas madalas ko siyang nakakausap dahil magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Ginagawa ko naman ang lahat para makatulong ako sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga ay naglilinis ako ng sala at kusina. Pero may isang bagay akong pinagtataka. Bakit kaya tinitingnan lang ako ng mga katulong at hindi kinakausap? Mga pipi ba sila? Normal lang yun sa kanila. Hindi talaga sila nakikipag-usap sa mga taong hindi pa nila ganong kilala. Nandyan ka pala, Olivia. Ayos ka lang ba? Baka masyado ka nang napapagod sa paglilinis dito sa sala. Hindi. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganon. Ayoko may masabi kang masama kay kuya tungkol sa amin. Bakit ko naman gagawin yun? Naniniguro lang. Malamig pa rin ang tingin niya sa akin. Kaya naisip kong ibahin na lang ang usapan. Ayoko kasing lalo siyang magalit sa akin. Yung tungkol sa mga katulong. Paano nila ako makikilala ng lubusan kung hindi nila ako kakausapin? Hindi ka nila kailangan kausapin para makilala ng lubusan. Inoobserbahan nila ang kilos at mga sinasabi mo. Isa pa, hindi na mahalaga kung kakausapin ka ba nila o hindi. Ang importante ay ginagawa nila ng mabuti ang trabaho nila. Naiintindihan ko. Hindi na siya nagsalita pa at tinalikuran na lang ako. Sinabi ko na lang sa sarili ko na hahayaan ko na lang din ang mga katulong kung ayaw nilang makipag-usap. Hindi ko pwedeng baguhin ang nakasanayan ng mga tao sa paligid ko. Ako ang dayo dito, kaya kailangan ko makisama sa kanila at irespeto ang mga nakasanayan nila. Salamat sa pagdala mo sa akin dito sa hardin. Ayos lang po. Hindi niya naman kailangang magpasalamat. Napansin ko kasi na lagi kayong dinadala dito ni Olivia tuwing umaga. Oo, gusto ko kasing maarawan at makalanghap ng preskong hangin. Tama po yan. Mabuti na lang talaga't preskong nalalanghap yung hangin dito sa probinsya. Din kasi sa bayan, medyo maalikabok na. Parang syudad na rin. Kumusta ka naman ba? 1 linggo ka na palang nandito.
Sana naman ay hindi ka nahihirapan. Hindi naman po ako nahihirapan. Siyempre, medyo naninibago pa rin. Lalo na't hindi naman ako taga rito. Sinasanay ko pa rin po ang sarili ko sa bago kong buhay ngayon. Tsaka namimiss ko rin po si Roberto. Sanay po kasi ako na lagi kami magkasama. Mahal na mahal mo talaga ang anak ko, ano? Opo. At alam ko pong mali itong nararamdaman ko dahil may asawa na siya. Ewan ko kung sadyang mahina ako at tatanga-tanga pero hindi ko talaga magawang pigilan ang sarili kong mahalin siya. Alam kong hindi lang to dahil sa pera niya. Totoo talagang pagmamahal ko sa kanya. Ineng, hindi naman kita hinuhusgahan. Wala akong karapatang gawin yan dahil tao lang din ako. At walang tao ang hindi nakagawa ng kasalanan. Naniniwala rin akong hindi pera ang habol mo sa anak ko. Nakikita at nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa kanya. Salamat po. Sana yan din ang nakikita ni Olivia para hindi na siya ganong magsungit sa akin. Huwag mo na lang masyadong pansinin si Olivia. Ako na rin ang humihingi ng pasensya sa iyo sa pinapakita niyang ugali. Ganyan lang talaga siya. Pero mapagkakatiwalaan mo siya, Ineng. Hindi ka ilalaglag o pababayaan. Alam mo kung bakit? Kasi sa kabila ng kasungitan niya, hindi niya bibiguin ang kuya niya. Sana nga po. Matanong ko lang, ano ba ang nakita mo sa anak ko at ganyan mo siya kamahal? Lumaki po kasi akong hindi nakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa sarili kong nanay. Hindi ko na rin nakilalang tunay kong ama. Isa pong bayarang babae si nanay noon. Kaya naman palagi akong inaasar ng mga tao sa paligid ko. Hindi rin ako sineseryoso ng mga lalaking minahal ko noon. Pero si Roberto, iba siya. Ipinaramdam niya sa akin na karapat dapat akong mahalin. Siyang unang nagparamdam sa akin na espesyal ako. Kaya ba kahit alam mong mali, mas pinipili mong magbulag-bulagan? Olivia, nandyan ka pala. Mahal ko si Roberto. Hindi na mahalaga kung totoong mahal mo siya o hindi. Ang tanong dito, hindi ka ba nakukonsensya sa asawa niya? Sa pamilya nilang sinisira mo lang dahil sa pakikipagrelasyon mo kay kuya. Hindi na siya masaya kay madam. Kaya ayos lang na lokohin niya ito. At ayos lang din na makipagrelasyon ka sa asawa na may asawa. Uminit ang sulok ng mga mata ko nang dahil sa sinabi niya. Parang may bikig sa lalamunan ko nung oras na yun. Ayoko na sanang sumagot. Pero hindi ko na talaga kayang palampasin ang mga panguhusga niya sa akin. Kaya naman tinapangan ko na ang sarili ko at nagsalita na rin. Oo, mali na akong mali. Pero kasalanan ko ba kung mahal ko ang kuya mo? Siguro mahirap para sa iyong intindihin ako. Dahil wala ka naman sa sitwasyon ko. Kahit kailan, ay hindi ko ahayaan ang sarili kong mapunta sa sitwasyon mo. Dahil hindi ka naman siguro marunong magmahal. At base sa pinapakita mong ugali, mukhang hindi ka rin kamahal-mahal. Namilog ang mga mata ko at natigilan ako nang mapagtanto ko kung anong mga salitang binitawan ko. Masyado yata ako nadala ng emosyon ko. Kung kaya't hindi ko na nakontrol ang mga sinasabi ko. Bakas rin ang pagkagulat sa mukha ni Olivia na halatang hindi inasahan na sasagot ako ng ganon. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong nasaktan sa mga panghusga mo. Siguro ay mas mabuti kung nung ka muna sa kwarto mo, Ineng. Magpahinga ka at magpalamig muna. Hindi mo ako kilala. At hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Hindi mo rin naman ako kilala. Pero ang dali para sa iyong husgahan ako. Isa kang kabit, kirida, maninira ng pamilya. At ang mga babaeng kagaya mo ay karapat-dapat lang nahusgahan. Kahit ano pa man ang pinagdaanan mo sa buhay, hindi pa rin ito maitatama ang kasalanan ginagawa mo ngayon. Kaya magkaiba ang sitwasyon natin. Hindi na ako sumagot. Pero dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon, umiiyak akong tumakbo palayo sa kanya. Di ko na malayang nakalabas na pala ako ng bahay at tumakbo na sa malawak na lote. Patuloy pa rin sa pagbuhos ang luha ko habang hindi ako tumitigil sa pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Yun kasi ang unang beses na lumabas ako ng bahay nila. Pero wala na akong pakialam nun. Gusto ko lang lumayo at ilabas ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa harap na pala ako ng ilog.
Akala mo kung sino kang malinis. Hindi ko lang alam pero sigurado akong marami ka ring mga pagkakamali sa buhay. Tao ka lang din naman. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Kumuha ako ng bato at tinapon ito sa ilog. Samantala patuloy pa rin sa pagbuhos ang luha ko. Kahit ilang beses ko na itong pinahiran gamit ang daliri ko. Kaya naman hinayaan ko na lang ang sarili kong umiyak hanggang sa gusto ko. Kailangan ko itong gawin para gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Bukod sa inuhusgan ka niya, naniniwala ka bang may mabuting intensyon nga sila sa'yo? Sino ka? Natigilan ako nang marinig ang isang boses na nagsalita mula sa likod ko. Nilingon ko ito at nakita ko ang isang binata na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Di hamak na mas matangkad siya sa akin. Matipuno ang pangangatawan, sunog ang balat, makapalang kilay at hindi ko maikakailang may itsura siya. Ako si Nelson. Taga rito sa baryong to. Dito ako pinanganak at lumaki. Kaya naman kilala ko rin ang mga taong kasama mo ngayon. Kilala mo si Namang Tonya at Olivia? Kilalang kilala. Ikaw, gaano mo ba kakilala ang pamilya nila? Di ako nakasagot. Imbis na magsalita ay tinitigan ko lang siya at hinintay kung anong susunod niyang sasabihin. Nararamdaman ko kasi may nalalaman siyang hindi ko alam. At bigla akong binundol ng kaba ng dahil dito. Mabubuti silang tao. Gaano ka kasigurado dyan? Ano bang gusto mong palabasin? Gusto ko lang makasiguro na may tiwala ka talaga sa mga tao na kapaligid sa'yo ngayon. Dahil sinasabi ko sa'yo, hindi mo pa sila lubusang nakikilala. Marami silang tinatagong sekreto na iilan lang ang nakakaalam. At oras na malaman mo ang madidilim nilang sekreto, tsaka kung magbabago ang pagtingin mo sa kanila. Ano bang nalalaman mo? Masyado silang makapangyarihan, kaya mahirap silang banggain. Gusto ko mang sabihin ang lahat-lahat sa iyo, pero hindi ko to pwedeng gawin. Pero kasama mo sila sa iisang bubong, kaya pwede mong alamin ang sikreto nila. Irene, mag-iingat ka. Kilala mo ako? Walang hindi nakakakilala sa iyo sa baryong to. Mula nang dumating ka dito, nakilala ka na naming lahat. Sabihin mo na sa akin ang nalalaman mo. Pakiusap. Basta't magdoble ingat ka. Huwag mong paniwalaan agad ang lahat ng bagay na lumalabas sa bibig nila. Pag may naramdaman kang kakaiba, pagkatiwalaan mo ang kutob mo. Irene, anong ginagawa mo rito? Ma'am Olivia, Bakit mo kinakausap si Irene? Anong walang katuturang bagay ang sinasabi mo sa kanya? Kitang-kita ang takot sa mukha ni Nelson habang kausap si Olivia na nooy galit na galit. Nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa na para bang may mahalagang bagay silang alam na hindi ko pwedeng malaman. Ma'am Olivia, kinakamusta ko lang po si Ma'am Irene. Irene, huwag ka nakikipag-usap sa lalaking to. Wala to sa kitinuan. Maayos naman siyang kausap. Tingin mo lang yun. Pero hindi mo pa siya kilala. Hindi ko nga alam kung paano nakalabas ng bahay ang lalaking to eh. Hindi po ako nasisiraan ng bait. Normal po ang pag-iisip ko. Hindi mo ako maluloko. Alam kong wala ka sa katinuan. Mukhang kailangan kong kausapin ang mga magulang mo. Baka kung anong pinsala pang magawa mo sa baryong to nang dahil sa kapabayaan nila. Hindi ka nila dapat hinahayaang makalabas ng bahay. Ma'am Olivia, malaki ang respeto ko sa inyo, pero sumusobra na po kayo. Wala akong pakialam. Sa susunod ay huwag mo nang kakausapin si Irene. At hanggat maaari ay huwag mo na rin siyang lalapitan. Sobra naman po yata yan. Hindi niyo siya kailangang insultuhin. Isa ka pa. Nang dahil sa kaatihan mo, napilitan akong habulin at hanapin ka. Ano ba kasi nakita ni Kuya sa'yo? Masyado kang mahina at isip bata. Hindi ka pa pala tapos na insultuhin ako. Mula ngayon ay hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay nang hindi ako kasama. Ano? Bakit? Basta, wag nang maraming tanong. Ibiniling ka ni Kuya sa akin kaya babantayan at aalagaan kita sa paraang alam ko. Pero hindi mo ko kailangang ituring na parang bata. Pwede ba makinig ka na lang? Iniubos mo na naman ang pasensya ko eh. Halika na, umuwi na tayo. Pero, Bilis! Hindi nawala sa isip ko ang babala ni Nelson. Naguguluhan ako kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Ang sabi kasi ni Olivia ay matagal na raw itong wala sa katinuan mula nung nalulung ito sa pinagbabawal na droga.
Pero dahil nakausap ko mismo si Nelson at nakita kong normal naman siya, may isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing totoo ang mga sinabi niya. Magpahinga ka na lang muna dito sa kwarto mo. At kagaya ng sinabi ko, huwag kang lalabas ng bahay nang hindi ako kasama. Maliwanag ba? Pero Ipinagkatiwala ka ni Kuya sa amin. Kaya kung may mangyayaring masama sa'yo, sino sa tingin mong sisisihin? hindi naman ako bata na kailangang bantayan ang bawat kilos. Kaya kong sarili ko. Sadya ba talagang matigas ang ulo mo o hindi ka lang nag-iisip? Habang nandito ka sa pamamahay namin, makikinig ka sa mga sasabihin ko. Ngayon, kung ayaw mong sumunod, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Diyan ka na nga. Wala akong panahon sa'yo. Galit niya akong iniwan. Napaupo naman ako sa kama habang iniisip pa rin ang mga narinig ko mula kay Nelson. Di nagtagal ay nakaramdam ako ng pagod, kaya humiga ako at mabilis na nakatulog. Kinahaponan ay nagising ako at naabutan ko si Mang Tonyo sa may sala at binabantayan ng mga katulong. Nasaan po si Olivia? Pinuntahan niya ang tiyahin niya kanina at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabalik. Nag-aalala na nga ako eh. May nakapagsabi kasi sa amin na masama raw ang pakiramdam ng ate kong si Sima. May kapatid po pala kayo. Oo, siya ang pinakakilalang albularyo dito sa baryo natin. Nakatira siya sa pinakadulong bahagi ng baryo. Ilang beses na namin siyang sinabihan na dito na lang siya tumira. Ang laki-laki naman itong bahay namin, kaya pwedeng dito na lang siya manggamot. Pero ayaw talaga niyang pumayag dahil sanay na raw siya sa kubo niya. Mag-isa lang po siya doon? May mga kapitbahay naman na tumitingin-tingin sa kanya. Palagi rin namin siyang dinadalhan ng pera, pagkain at iba pang mga pangangailangan niya. Kaya lang, kaninang umagay pinuntahan kami ng isa sa mga kapitbahay niya. Hindi na raw makabangon si ate at mukhang malubha na ang kalagayan. Diyos ko. Sana naman po'y maayos ang kalagayan niya ngayon. Baka natagalan si Olivia dahil dinala niya ito sa ospital. Imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Bakit naman po? Matigas ang ulo ni ate. Hindi siya naniniwala sa mga doktor o siyensya. Tradisyonal na panggagamot lang ang pinagkakatiwalaan niya. Hinintay namin na makauwi si Olivia, pero nag-alas 6 na ng gabi at hindi pa rin siya nakakabalik. Kaya naman kaming dalawa lang ni Mang Tonyo ang magkasabay na kumain ng hapunan. Kapansin-pansin na tahimik siya at nag-aalala pa rin. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po sigurong nangyaring masama sa atin niyo. Hindi siya pababayaan ni Olivia. Sana nga. Ipagdarasal po natin ang kaligtasan niya. Kung gusto niyo po, pwede tayong magrosaryo pagkatapos nating maghapunan. Natigilan siya sa sinabi ko at nagtaka rin ako nang mapansin kong halos hindi siya makatingin sa akin. Sa loob ng 1 linggong pananatili ko sa bahay nila, ay hindi ko sila nakitang nagdarasal. Wala rin kahit isang altar sa loob ng bahay. Naisip ko tuloy na baka hindi sila reliyoso at baka hindi nagustuhan ni Mang Tonyo ang sinabi ko. Pero bago pa ako makapagsalita ay dumating na si Olivia. Namumugto ang mga mata nito pero mahalata mong pinipilit pa rin niyang magmukhang matibay. Olivia, anong balita? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kumusta na ang nanang si Mamo? Teka, bakit namumugto ang mga mata mo ha? Huwag mong sabihin. Imbes na sumagot ay napalingulingu lang si Olivia habang unti-unting pumapatak ang kanyang luha. Hindi ko na rin magawang ituloy ang pagkain ko dahil sa nangyari. Kaya naman tumayo ako at nilapitan si Mang Tonyo na biglang pumalahaw ng iyak. Hindi papatay ang kapatid ko. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi mo. Buhay pa si ate. Wala na po si Nanang Sima. Tuloy na siya nagpahinga. Hindi ko ito matatanggap. Tahan na po, Mang Tonyo. Ang puso niyo po. Mabilis kong inabot sa kanya ang baso ng tubig at pinainom ito sa kanya. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Alalang-alala ako noon sa kalagayan niya habang nakatayo lang na parang tuod si Olivia. Hindi ko rin naman siya magawang sisihin dahil siguradong hindi ito madali para sa kanya. Gusto ko siyang makita.
puntahan natin siya ngayon din. Tay, hindi pa ito ang tamang pagkakataon para puntahan mo siya. Hinahanda pa ang burol niya ngayon. Sa katunayan nga, babalik pa ako sa kubo niya mamaya. Nagpunta lang talaga ako dito para ibalita sa iyo nangyari. Paano to nangyari? Malakas at malusog pa naman ang ate sa kabila ng edad niya. Nakausap pa siya bago siya tuluyang bawian ng buhay eh. Matagal na pala siyang may iniindang sakit. Pero hindi niya lang pinapansin. Hindi rin niya sinasabi sa atin dahil alam niyang pipilitin lang natin siyang magpatingin sa doktor. Kilala niyo naman si Nanang Sima. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng tungkol sa mga doktor. Nagpatuloy sa pag-iyak si Mang Tonyo. Kitang-kita sa mukha niya ang sakit at paghihinagpis. Hanggang sa napasigaw na lang kami nang bigla siyang nawala ng malay. Mabuti na lang at nasa tabi niya lang ako kaya kaagad ko siyang nasaklolohan. Lumapit rin ang mga katulong at hinawakan si Mang Tonyo. Dalhin niyo siya sa kwarto niya, bilis! Pinagtulungan naming dalhin si Mang Tonyo sa kwarto niya. Sakto naman ang maihiga na namin siya sa kama ay dumating si Olivia, dala ang isang maliit na bote at may sinding kandila. Pinalabas niya ang mga katulong dahil kailangan raw niya mag-concentrate sa gagawin. Pati ako ipapalabasin din sana niya pero nakiusap ako dahil gusto kong manatili doon. Bahala ka, pero wag mo lang akong iistorbuhin. Anong gagawin mo? Gagamutin ko si tatay. Marunong kang manggamot? Hindi ako ganun kagaling sa panggagamot. Pero kahit pa paano, may konting kaalaman ako sa tulong ni Nanang Sima. Kumuha siya ng langis mula sa hawak niyang maliit na bote. Ipinahid niya ito sa noo ni Mang Tonyo habang umuusal ng isang taimtim na dasal. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya dahil bukod sa pabulong siyang magsalita, ay ibang lengguwahe rin ang ginagamit niyang pagdarasal. Hindi ko po maiwasang kilabutan sa nakita ko. Ni sa hinagap ko ay hindi ko inasahang makikita ko si Olivia na nanggagamot. Ilang saglit lang ay tumigil na siya at hinipa ng sindi ng kandila. Tapos ka na. Magiging mahimbing ng tulog ni tatay ngayon. At oras na magising siya, mas magaan ng konti ang kanyang pakiramdam. Mabuti naman kung ganon. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang sakit ang nararamdaman niya. Nawalan siya ng kapatid eh. Oo nga eh. Kawawa naman ang tatay niyo. Pero ikaw, sigurado akong mahirap dito sa'yo. Mukhang malapit pa naman kayo. Talagang malapit kami. Mula nung nawala si Nanang Sima ang naging pangalawa naming ina. Mahal na mahal niya ako at lahat ng gusto ko binibigay niya. Kaya nga ako ang tinuturuan niya ng paggagamot dahil special raw ako sa kanya. Mag-isa na lang ba talaga siya? Wala ba siyang asawa at anak? Wala. Tumandang dalaga si Nanang Sima eh. Minsan siyang umibig sa isang lalaki pero sinaktan lang siya nito. Kaya mula noon, pinangako niyang iaalay na lang niya ang kanyang buhay sa pagiging albularya. Mula pa raw noon ay marami na itong mga natulungan. Na hindi nga raw ito humingi ng kabayaran mula sa pasyente nito. Kaya naman malaki ang pagmamahal at respeto ng mga taga-baryo nila kay Nanang Sima. Hindi lang kami ni tatay nagluluksa ngayon, kundi ang buong baryo. Napakabuti niya palang tao. Tama ka. Napakabuti nga ni Nanang Sima. Kaya sayang at hindi mo na siya makikilala ngayong namayapa na siya. Sigurado kung magkakasundo kayo. Hindi na lang ako sumagot. Pero ang gusto ko sanang sabihin ay hindi ako sigurado kung magkakasundo kami. Baka kagaya ni Olivia ay iba rin ang pakikitungo niya sa akin sa oras na malaman niyang kabit ako ni Roberto. Napatigil ako sa pag-iisip nung pinatayo ako ni Olivia dahil may pupuntahan raw kami. Saan tayo pupunta? Gabi na. Tsaka paano si Mang Tonyo? Nandito naman ang mga katulong para bantayan si tatay. Isa pa, mahalagang lakad natin. Bakit? Saan ba tayo pupunta sa ganitong oras? Isasama kita sa kubo ni Nanang Sima. Oo nga pala. Kailangan pa niyang asikasuhin ang lamay nito. Nabanggit niya kanina na umuwi lang talaga siya para ipaalam sa tatay niya ang pagpanaw ng kanyang tiyahin. Pero nagtaka ako kung bakit niya ako isasama sa pagbalik niya sa kubo ni Nanang Sima. Kailangan mo ba ng tulong ko sa pag-aasikaso ng lamay? Kung ganun, walang problema. Handa naman akong tumulong sa abot ng makakaya ko. Kailangan mo magpakilala at magbigay-pugay sa kanya. Ano? Naniniwala ako na kahit pumanaw na si Nanang Sima, ay nananatili pa rin sa kubo ang kanyang kaluluwa. Kaya gusto kong kausapin mo siya. Magpakilala ka sa kanya. At sabihin mo mismo sa kanya na malinis ang intensyon mo sa aking kapatid. Bakit? Dahil mahalaga kami magkapatid sa buhay ni Nanang Sima.
Itinuring niya kaming tunin niyang mga anak. At alam ko sa oras na saktan mo ang kapatid ko, hindi ka patatahimikin ang kaluluwa ng aming tiyahin. Kumapang ang kilabot sa sistema ko nang dahil sa sinabi niya. Hinintay kong sasabihin niya sa aking nagbibiro lang siya, pero hindi ito nangyari. Kilala ko si Olivia. Hindi siya marunong magbiro. At kung magbibiro man siya, hindi sa pagkakataong yon, lalo na't kamamatay lang ng tiyahin niya. Naiintindihan ko. Wala ka namang dapat ikatakot dahil malinis naman ang intensyon mo kay kuya, di ba? Oo naman. Wala akong masamang hangarin kay Roberto. Totoong mahal ko siya. Kung ganon, wala tayong magiging problema. Umalis na tayo at pumunta sa kubo ni Nanang Sima. Huwag ka na rin magpalit ng damit at nagmamadali ako. Ibinili niya sa mga katulong si Mang Tonyo. Pagkatapos dumiretso na kami sa kotse niya. Tahimik siyang nagmamaneho habang nakaupo ako sa tabi niya. At hindi pa rin mapakali. Napaka-weirdo kasi ng sitwasyon. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na kinakausap ang isang bangkay na kahit kailan hindi ko pa nakikilala. Napansin siguro ni Olivia na hindi ako mapakali kaya't bahagyan niya akong nilingon. Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Medyo kinakabahan lang. Huwag kang kabahan. Magagawa mo to ng maayos. Tumingin ako sa bintana at napansing napakadilim na ng daang tinatahak namin. Tanging ang headlights na lang ng kotse ni Olivia ang nagsilbing liwanag namin sa daan. Wala na rin kaming nadadaan ng mga kabahayan doon. Kung liblib ang tirahan ni na Olivia, mukhang sa mas liblib na lugar pa talaga nakatira si Nanang Sima. Ang layo pala talaga ng tirahan ni Nanang Sima. Sinadya niya talagang manirahan sa malayo. Gusto niya kasing malayo sa kahit na anong klaseng gulo. Isa pa, kilala na siyang albularyo. Kaya ang mga pasyente na mismo nang lumalapit sa kanya kahit ganun pa siya kalayo. Sikat na sikat pala talaga siyang manggagamo. Ganun na nga. Marami na siyang napagaling at ang iba sa mga yon ay malulubhang karamdaman na maging ang mga doktor hindi nagawang pagalingin. Kaya malaki talagang tiwala at pasasalamat ng mga tao sa kanya. Pati nga ang mga karatig baryo dumadayo sa kubo niya para magpagamot eh. Ngayong wala na siya, ibig sabihin, wala na rin manggagamot sa mga tao dito. Susubukan kong ituloy ang mga nasimulan niya. Talaga? Hindi pa ako kasing galing niya pero kahit pa paano, marami na rin naman ako natutunan sa kanya. At naniniwala akong mas gagaling pa ako kung palagi akong manggagamot. Tumango ako at bahagyang napangiti. Malamig man ang pakikitungo niya sa akin, hindi naman pala masamang tao si Olivia. Malambot rin naman pala ang kanyang puso at handang tumulong sa mga nangangailangan. Nandito na tayo. Mula sa malayo ay nakita ko na kaagad ang maraming taong nagkukumpulan sa labas ng isang maliit na kubo. May mga maliit ring kubo sa lugar na yon na para bang isang maliit na komunidad. At nasa pinakasentro nito, nakatayo ang bahay ni Nanang Sima. Lahat naman ay tumingin sa amin nang makita nilang kuminto ang kotse ni Olivia sa labas ng kubo. Mga kasama, maraming salamat sa pagbabantay niyo kay Nanang Sima. Hindi sila sumagot, pero kita pa rin ang malaking respeto nila kay Olivia base lang sa kilos nila. Napalunok naman ako ng sariling laway nang mapansin ko ang kakaibang tingin nila sa akin. Bakit ganyan sila kung tumingin sa akin? Huwag mo na lang silang pansinin. Naninibago lang sila sa'yo dahil isa kang dayo. Dire-diretso kaming pumasok sa kubo at sinalubong kami ng bangkay ni Nanang Sima na nakahiga sa papag at napapalibutan ng mga kandila. Tinitigan ko siya at napansing kulubot na ang kanyang balat. Kapansin-pansin rin ang mahaba at lagpas bewang na ubaning niyang buhok. Sa tansya ko'y nasa 85 anyos na ang matanda. Ito si Nanang Sima. Lumuhod ka. Magpakilala ka sa kanya at mag-alay ka ng dasal para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Kahit nag-aalanganin napilitan akong sumunod sa gusto niya. Tahimik akong nagpakilala sa kanya at nangako na malinis ang intensyon ko kay Roberto. Nag-alay rin ako ng taimtim na dasal para sa kanya. Habang ginagawa ko ito ay nakatayo lang sa isang sulok si Olivia at pinagmamasdan ang nangyayari. Tapos na ako magdasal. Ganun lang kabilis? Ano kasi? Sinsiro ka ba sa pagdarasal mo? Baka isipin ni Nanang Sima na pilitan ka lang. Hindi naman sa ganun. Kung ganun, iparinig mo sa akin ang dasal mo. Ano? Patunayan mo sa akin yung tapat at sinsiro ang pagdarasal mo.
Huminga ako ng malalim at napilitang sundin ang gusto niya. Muli kong kinausap si Nanang Sima sa mas malakas na boses. Ako po si Irene, ang kasintahan ni Roberto. Alam ko pong may asawa na siya at mali ang relasyon namin. Pero makakaasa po kayo na totoong mahal ko si Roberto. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Kung nabubuhay lang po kayo ngayon, handa akong patunayan ito sa inyo. Nakakalungkot po na wala na kayo. Hindi ko na kayo makikilala. Pero ipinagdarasal ko po na sana makapagpahinga na kayo ng tahimik. Sana'y magkaroon po kayo ng mapayapang pamamahinga. Pagkatapos ko magdasal ay muli akong lumingon kay Olivia. Nakita ko ang malaking ngiti sa mukha niya. Mukhang natawa siya sa kanyang narinig kaya pinatayo niya na ako. Ngayong nakilala ka na ni Nanang Sima, pwede na tayong umuwi. Kakausapin ko muna mga tao sa labas at silang maghahanda ng lamay. Dito ka lang. Bantayan mo si Nanang Sima. Pero Sandali lang ako. Takot na takot ako pero hindi na ako nakapagsalita ulit dahil diretso na siyang lumabas ng kubo. Ayoko sanang maiwan doon kasama ang isang bangkay dahil natatakot ako. Pero wala akong magawa para salungatin ang utos niya. Sumiksik ako sa isang sulok ng bahay. At hindi ko nagawang lumingon kay Nanang Sima. Nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang biglang lumamig ang paligid ng bahay. sino yan? Ba't parang may umihip sa likod ng leeg ko? Aksidente akong napalingon sa papag at nakita ko ang bangkay ni Nanang Sima. Nadilat ang mga mata. Direkta siyang nakatingin sa akin habang unti-unti namang bumukas ang kanyang dibdib. Napaatras ako at namilog ang mga mata nang makita ang mga napakaraming dugo na lumabas mula sa kanyang bibig. At ang mas nagbigay ng takot sa akin ay ang lumabas na boses sa kanyang bibig. Gusto kong tumakbo palayo pero halos hindi ko naman magawang ikilos ang katawan ko. Kaya naman simigaw na lang ako ng malakas para humingi ng tulong. Mabuti na lang at mabilis na bumalik si Olivia. Ano nangyayari sa'yo? Si Nanang Sima. Itinuro ko ang bangkay sa kanya pero bigla na itong nagbalik sa normal na itsura. Nagtaka naman si Olivia sa akin at di nagtagal ay napalitan nito ng inis. Sinabi ko sa kanya kung anong nakita ko pero lalo lang siya nagalit sa akin. Binabastos mong bangkay ni Nanang Sima. Hindi ko intensyong bastasin siya. Eh ano yung ginawa mo? Patay na si Nanang. Paano pa niya magagawa mga sinasabi mo? Hindi ko alam. Basta sigurado ako sa nakita ko. Alam mo, mas mabuti pang umuwi na tayo. Nakausap ko ng mga tao at sila na raw ang bahala rito. Sige. Hindi na kita dapat isinama rito eh. Kung alam ko lang nababasusin mo lang ang bangkay ni Nanang. Aswang Radio. Uy, aminin! Kinilabutan ka rin doon sa huling eksena. Nakakaloka! Para kasing napipicture out ko sarili ko na nasa mismo eksenang yun. Ano ba yan? Nakaka-stress? Ang lakas naman talaga ng kutob ko na hindi lang talaga basta no normal na bangkay itong si Nanang Sima. Sure kung may mas malaki siyang papel sa kwentong ito. At ito namang si Olivia habang tumatagal. Palala ng palala rin ang suspecha ko sa kanya ha. Trust issue yarn. Aba, masisisi niyo ba ako? Knowing our stories dito sa channel natin alam nating something is always fishy at laging may pasabog sa huli. Syempre, hindi naman pwedeng hindi natin pag-usapan si Nelson, yung lalaking kausap ni Sender sa ilog. Bakit kasi pa-suspense pa siya pwede namang sabihin na lang niya agad lahat ng alam niya. Di problem solved na umpisa pa lang. Hindi na sana tayo naguhulaan dito. Pet peeve ko pa naman yan. Naku Nelson ano ka ba? Pero ano sa tingin niyo? Totoo kaya yung mga babala niya kay Sender? O baka tama si Olivia na nasisiraan na ng bait yung lalaking yun? Naku, yan ang alamin natin sa mga susunod na eksena. Kaya what are we waiting for? Ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Pareho kaming tahimik habang bumabiyahe pa uwi. Hindi pa rin mabura sa isip ko ang nangyari sa kubo. Mahirap mang paniwalaan pero alam ko kung anong nakita ko. Sigurado ako doon. Pero wala rin akong magagawa kung ayaw maniwala ni Olivia sa akin. Olivia, pasensya ka na pero Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga intensyong bastusin ang bangkay ni Nanang Sima. Ayoko na itong pag-usapan pa. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga.
Pagkapasok sa bahay ay naligo muna ako at nagbihis ng pantulog. Bandang 9:00 ay humiga na ako sa kama at nagdasal. Ilang minuto lang ang lumipas ay tuluyan na akong hinila ng antok. Pero hindi ako tuluyang makapagpahinga dahil dinalaw ako ng isang masamang panaginip. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nanaginip ako na hinahabol ako ng aswang. Hinihigal na ako sa pagtakbo pero hindi ako tumigil dahil sa takot kong maabutan ito. Madilim ang kagubatan at tanging ang buwan lang ang nagsisilbing liwanag ko. Hanggang sa napahinto ako nang makasalubong ko ang aswang sa di kalayuan. Hawak nito ang bangkay ng isang tao habang kinakain ang lamang loob nito. Diyos ko! Hindi ko maipaliwanag kung bakit kusang humahakbang ako palapit sa kanya. Gusto kong huminto at pigilan ang sarili ko pero hindi ko magawa. At para bang... Hindi! Ayoko! Bakit mo inaabot sa akin yan? Napalingo-lingo ako nang iabot sa akin ng aswang ang atay ng tao. Napalunok ako ng sariling laway dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang natatakam ako dito. Para bang may nag-uutos sa akin tanggapin ko ang inaabot nito dahil gusto ko rin naman ito. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Sa huli ay hindi ko na nagawang pigilan ang sarili ko. Tuluyan kong tinanggap ang inabot ng aswang. Walang pagdadalawang isip kung kinain ang atay ng tao. Hindi ko maipaliwanag ang lasa nito pero nakakapagtaka dahil para bang sarap na sarap ako dito. Ayokong tumigil sa pagkain at para bang gusto ko pa ng mas marami pang lamang loob ng tao. Humahalakak naman ang aswang nang makita ang gulat at pagtataka sa mukha ko. Di nagtagal, napalitan ito ng pandidiri. Pero bago pa ako tuluyang masuka, nagising na ako mula sa panaginip na yun. Anong klaseng panaginip pa yun? Diring-diri pa rin ako, kaya mabilis akong tumakbo patungong banyo at sumuka. Pero tila kulang pa yun, kaya naisipan kong kumuha ng tubig sa kusina. Madilim na nang bumaba ako dahil tulog na ang lahat ng tao sa bahay. Pero nagtataka ako nang maabutan si Olivia sa kusina. May hawak siyang baso na may kulay pulang likido. Red wine, gusto mo? Hindi na. Bakit nandito ka pa? Mag-aalas 11 na. Di ako makatulog eh. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kukuha lang ng tubig. Kumuha ako ng tubig sa ref. Napataan naman ako sa tabi niya at nagtaka nang mapansing kakaiba ang amoy ng iniinom niyang red wine. Gusto ko sanang magtanong, pero hindi na lang ako nagsalita dahil baka magalit na naman siya sa akin. Mabilis na lang akong uminom ng tubig at lumakad na pabalik ng kwarto. Pero natigilan ako nang magsalita siya. Nawalan ka na ba ng mahal sa buhay? Ano? Siguro, gusto ko lang malaman kung naramdaman mo na rin yung nararamdaman ko ngayon. Nasubukan mo na bang magluksa? Hindi pa. Wala kasi akong kilalang ibang kamag-anak. Hindi ko nga nakilalang tatay ko eh. Kaya hindi ko pa nasubukang mawalan ng mahal sa buhay. Pero alam kong hindi to madali. Hindi talaga. Sobrang hirap. Kung alam mo lang. Ininom niya ang red wine at napangiwi naman ako nang makaramdam ng pandidiri sa ginawa niya. Pinilit kong wag itong ipahalata sa kanya dahil ayokong magalit siya sa akin. Pasensya ka na kung masyado ako masungit sa'yo. Lalo na kanina. Sobrang bigat lang talaga ng pakiramdam ko. Naiintindihan ko. Alam kong hindi biro ang pinagdaraanan mo ngayon. Sige na, magpahinga ka na ulit. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na. Uubusin ko lang to. Tumao na lang ako at hinayaan siya. Ayoko na makipagtalo pa. Siguro'y gusto niyang maglasing para makalimutan sandali ang sakit na naramdaman niya dahil sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Bago bumalik sa kwarto ko, naisip kong dumaan muna kay Mang Tonyo para tignan ang kalagayan nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto niya. Madilim doon at ang tanging nag-iisang lampshade sa bedside table lang nagsilbing ilaw sa loob ng silid. Laking gulat ko nang makita ang isang malaking anino na nakatayo sa may bintana ng kwarto. Direkta itong nakatingin sa matanda habang si Mang Tonyo naman inamilog ang mga mata sa nakita. Nagpanik ako at mabilis na tumakbo pabalik ng kusina para ipaalam kay Olivia ang nakita ko. Anong kalokohan na naman ba to? Ay, maniwala ka sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Halika, puntahan natin ang tatay mo. Baka may mangyaring masama sa kanya. Ay nako,
Nasisiraan ka na talaga ng bait. Pero, sige, para matahimik ka lang. Pakikinggan kita ngayon. Halatang napilitan lang siya pero sapat na sa akin yun. Padabog niyang nilapag sa mesa ang baso ng red wine at sumunod sa akin papunta sa kwarto ni Mang Tonyo. Pero pagpunta namin doon, normal lang ulit ang lahat. Oh, nasan na yung aninong sinasabi mo? Tsaka hindi naman takot si tatay ah. Kita mo naman oh, mahimbing ang tulog niya. Hindi ko alam. Pero nakita ko talaga kanina. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang. Baka pagod ka lang kaya kung ano-ano nung nakikita mo. Sigurado ako sa nakita ko. Hindi lang yun guni-guni. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ayan. Sana sapat ng sampal na yan para magising ka sa katotohanan. Sobrang nasaktan ako sa ginawa niya. Kaya naman napaluha ako at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Narinig ko naman siya na hinahabol ako. Pero hindi na ako nakalayo. Dahil pagbukas ko ng pinto ay sinalubong na ako ni Nelson. Puno ng galit ang kanyang lumuluhang mga mata. Nelson, anong ginagawa mo dito? Gusto kong makausap si Ma'am Olivia. At ano naman ang kailangan mo sa akin ng ganitong oras? Napakahayop mo talaga. Alam kong ikaw ang nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ko. Irene, pumasok ka na sa kwarto mo. Bakit? Natatakot ka bang marinig niya ang katotohanan? Wala akong alam sa ibinibintang mo. Maglolokohan pa ba tayo? Hindi mo nagustuhan ang pagkikipag-usap ko kay Irene. Kaya dahil sa galit mo, pinapatay mo ang nanay at tatay ko. O baka, ikaw mismo ang pumatay sa kanila. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Wala kang ebidensya. Isa pa, bakit ko pagkakainteresan ng walang kwentang buhay ng mga magulang mo? Dahil masama ka. Dahil halimaw ka. Olivia, ano bang sinasabi niya? Totoo bang may kinalaman ka sa pagkawala ng mga magulang niya? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wala sa katinuan ng lalaking to? Siguro naman ngayon ay maniniwala ka na sa akin. Kung ano-anong kahibangan na lang ang sinasabi ng lalaking to eh. Pwede mong palabasin na baliw ako hanggat gusto mo. Pero hindi nito maaalis ang katotohanan na isa kang halimaw. Kahit ilang beses kang magsinungaling, alam ko ang totoo. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Matapang ka lang dahil sa tingin mo mas malakas at mas makapangyarihan ka sa aming lahat. Pero manda ka. Hindi titigil ang grupo namin na ilabas ang baho mo. Bigla namang nagsilabasan ng grupo ng mga binata na may kanya-kanyang dalang armas. Nanlaki ang mga mata ko at nakaramdam ng takot. Bakas kasi ang nag-aalab na galit sa mga mukha nila. Pero hindi man lang natinag si Olivia dito at nanatiling kalmado. Tinatakot mo ba ako sa grupo niyong puro mga baliw? Sige lang. Gawin niyo lang kung anong gusto niyo. Mananaig ang katotohanan at hindi kayo magtatagumpay. At siguro naman, alam niyo ang kamamatay lang ng tiyahin ko. Nagluluksa ako ngayon at wala akong panahon sa kalokohan niyo. Irene, halika na. Pumasok na tayo. Pero, Papasok ka ba o gusto mong kausapin ko si Kuya tungkol dito? Irene, mag-iingat ka. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang mga kasama mo sa bahay na to. At sinong dapat niyang pagkatiwalaan? Ikaw at ang grupo niyo? Ha! Nagpapatuwa ka yata. Mahigpit na hinawakan ni Olivia ang kanang braso ko at wala na akong nagawa nang hilahin niya ako papasok sa bahay. Olivia, marami sila. Paano kung may gawin silang masama ngayong gabi? Paano kung pumasok sila dito? Hindi nila gagawin yan. Dahil mga duwag sila. At puro sasat lang. Isa lang silang grupo ng kabataang walang magawa sa buhay. Pero, Ang mabuti pa'y matulog ka na. Walang katuturan ng mga sinasabi ng Nelson na yun eh. At magsasayang ka lang ng oras kung patuloy mo itong iisipin. Bumalik ako sa kwarto. Pero nahirapan na ako matulog ulit. Ayaw kasi mawala sa isip ko ang nangyari kanina. May isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing dapat kong pagkatiwalaan si Nelson. Isang bahagi naman ang nagsasabing hindi ko ito dapat isipin dahil hindi ko pa naman siya ganong kilala. Di nagtagal ay hinila na rin ako ng antok. At dahil matagal ako nakatulog, ay halos tanghali na nang magising ako kinabukasan. At laking gulat ko sa bumungad sa akin sa loob ng kwarto pagising ko. Roberto, Mukhang na-miss mo talaga ako. nandito ka. Binalikan mo ako. Oo naman. Di ba sabi ko naman sa'yo, bibisitahin kita paminsan-minsan? Napaluha ako sa tuwa at mabilis na yumakap ng mahigpit sa kanya. Ayoko na dito. Bakit? Anong problema?
Hindi ka ba nila inaalagaan ng maayos dito? Hindi naman sa ganun. Pero masyadong misteryosong lugar na to. Lahat naman ng baryo ay may kanya-kanyang misteryo. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Pagkatapos ng libing ni Nanang Sima, ay dadalhin kita sa rest house ko sa Bicol. Doon ka muna tumuloy. Talaga? Pumapahayag ka na umalis ako dito? Oo naman. Hindi ka preso dito. Kaya malaya kang umalis at lumipat sa ibang lugar. Mahalaga sa akin na komportable ka sa tinitirhan mo. Sobrang saya ko noon dahil akala ko hindi niya ako pagbibigyan. Dito ko mas napatunayan na talaga palang mahalaga ako sa kanya. Alam kong hindi ito magugustuhan ni Olivia at posibleng masamain pa niya ito. Pero bahala na. Ang importante ay makalayo ako sa baryong yon. Kinagabihan ay nagtungo kami sa kubo ni Nanang Sima para sa libing nito. Nagtaka ako kung bakit gabi namin siya ililibing. Pero ito raw talaga ang tradisyon ng kanilang baryo. Hindi na lang ako ganong nagtanong bilang respeto na rin sa kanila. Ayos ka lang? Oo. Medyo nilalamig lang. Mga kasama, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin hanggang sa huling hantungan ng aking kapatid. Malaking bagay ito para sa amin. Masakit mang isipin na tayo'y tuluyan na niyang iniwan. Pero mas gusto kong tingnan ito sa positibong paraan. Sa wakas ay hindi na siya makakaramdam ng sakit. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng payapa. Ibinalot nila ang katawan ni Nanang Sima sa isang banig. May nagukay na rin ang lupa kung saan ito ililibing. Nagtaka nga ako kung bakit hindi nila ito inilagay sa isang desenteng kabaong. Pero naisip ko na baka parte rin ito ng kanilang tradisyon. Lumuhod tayong lahat at umpisahan ang pagdarasal. Nakiluhod na rin ako kahit hindi ko lubusang naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay silang bumigkas ng mga katagang hindi ko maintindihan. Pati si Roberto ay alam mga lengguwaheng yun. Pagkatapos nilang magdasalay, sabay-sabay rin kumanta ang mga matatanda. Hindi ko na naman maintindihan kung bakit kinilabutan ako sa tono at ritmo ng kanta. Para itong isinaunang kundiman, ngunit wala akong naiintindihan ni isang salita. Anong lengguwahe bang ginagamit niyo? Hindi ko kasi maintindihan eh. Isa itong sinaunang dialekto na ginagamit pa ng mga ninuno namin. Hindi na ito madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Pero naniniwala kaming sagrado ito. Kaya ginagamit pa rin namin ito sa mga importanteng ritual. Siguro'y umabot rin ng 5 minuto ang pagkanta ng mga matatanda. Pagkatapos nun ay nabalot ng katahimikan ng paligid. Katahimikan na kaagad nasira nang humagulgol ng iyak si Mang Tonyo. Kaagad naman itong dinaluhan ni na Roberto at Olivia. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at napansin na para bang walang ekspresyon ang mukha ng mga tao. Pero lahat sila nakatitig sa akin. Ayun na naman sila. Kung makatingin sa akin. Ang weirdo sa pakiramdam. Normal ba to sa kanila? Nag-umpisa na ang mga kalalakihan na ilibing si Nanang Sima. Pati si Roberto ay tumulong din. Lumapit naman ako kay Mang Tonyo at hinawakan siya sa balikat. Pero laking gulat ko nang biglang umisi sa akin si Olivia. Kinilabutan ako sa ginawa niya. Lalo pat naramdaman kong punong-puno ng kahulugan ang ngising yun. Sakto namang natapos na ang kalalakihan sa paglilibing kay Nanang Sima at tumabi sa akin si Roberto. Oras na para sa ating alay. Alay, anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay malalaman mo na rin ang katotohanan, Ineng. Anong katotohanan ang sinasabi niyo? Pasensya ka na, pero ang lahat ng ito ay parte ng isang malaking plano upang linlangin ka. Isipin mo na lang na ito na magiging kabayaran mo sa pagiging isang maruming babae. Roberto, anong sinasabi ng tatay mo? Hindi ko siya maintindihan. Ano? Sasagutin mo ba ang tanong ng babae mo? O gusto mong ako na magsabi sa kanya ng totoo? Han? Han? Tamang narinig mo. Pero magkapatid kayo. Yan ang akala mo. At dahil uto-uto ka, madali naming nabilog ang utak mo. Si Olivia ang anak ko. Hindi sila totoong magkapatid ng kasintahan mo.
Dahil si Roberto ang asawa ni Olivia. Hindi. Imposible. Kilala ko ang asawa ni Roberto. Ilang beses ko na siyang nakita sa munisipyo. At sigurado kung hindi siya sa Olivia. Nililin lang ka lang ng mga mata mo. Ano? May kapangyarihang itim ang asawa ko. Kaya ibang mukha ang nakikita mo sa kanya. Sa aming lahat dito, ikaw lang ang hindi nakakakita ng totoo niyang itsura. Lahat ng ito ay sinadya namin upang maisagawa ang plano namin. Niloko niyo ako. Kanina ko pa yan sinabi sa iyo. Ngayon mo lang napagtanto. Mukhang tama ang anak ko. Uto-uto ka nga. Mahina ang iyong isip. Pero mabuti na lang talaga't hindi ka matalino. Dahil hindi kami nahirapang paniwalain ka sa lahat ng mga kasinungalingan namin. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Huwag kang umate na para bang ikaw ang biktima rito. Ikaw ang nagdala ng sarili mo sa sitwasyong to. Kung hindi ka nakipagrelasyon sa asawa ko, hindi mangyayaring lahat ng to sa'yo. Patawad, Irene. Pero tama ang sinabi ng asawa ko. Kung hindi ka pumatol sa akin, hindi ka sana malalagay sa ganitong klaseng sitwasyon. Napaluha ako sa pinaghalong galit at sakit. Ang kapal ng mukha niyang baliktarin ako. Kung makapagsalita siya, para bang napakalinis niya. Baka nakakalimutan niyang siya ang unang lumapit at nakipag-usap sa akin. Pero huli na ang lahat para pagsisihan ko ang lahat ng nangyari. Hindi totoong mahal mo ako. Niloko at ginamit mo lang ako. Bakit naman kita mamahalin? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Hindi kita kauri. Ginamit lang kita para sa mga pangangailangan ko. Pero hindi ko iiwan ang asawa ko para sa'yo. Masakit ba, Irene? Masakit ba sa pakiramdam na pinagtaksilan ka ng taong mahal mo? Pwes, yan mismo ang naramdaman ko nung nalaman kong tungkol sa relasyon niyo. Ginawa mo to para gantihan ako. Oo, aaminin kong parte nga yan ng plano ko. Ang maghiganti. Pero hindi kagaya mo. Hindi makitid ang utak ko. Hindi simple ang aking pag-iisip. Bukod sa paghihiganti, ginawa kong lahat ng to para sa isang napaka-importanting bagay. At malalaman mo to sa gabing to. Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo ako. Ang namayapa kong kapatid ang dahilan ng kayamanan ng aming pamilya. Mula nang sumamba siya sa isang anito na nagmula sa kailaliman ng lupa, ay hindi na tumigil ang pagbuhos ng biyaya sa pamilya namin. Pero ang lahat ng ito ay may kapalit. Habang sumasamba si ate sa anito, ay nagbago ang kanyang pagkatao. Kakaiba ang gutom na naramdaman niya. Gutom para sa lamang loob ng tao. Oo. Tama ang inisip mo, Irene. Isang aswang sinanang sima. Ito ang kapalit ng lahat ng biyayang ipinagkaloob ng anito sa kanya at sa pamilya nila. At bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa pamilya namin, kami mismo ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Pumapatay kayo ng tao para ipakain sa kanya. Ganun na nga. At ngayong wala na siya, kailangan may tumanggap ng pagiging aswang niya para hindi matigil ang pagdating ng biyaya sa pamilya namin. Handa sana akong tanggapin ito pero masyado na akong matanda para sa kapangyarihang ito. Hindi na ito kakayanin ng mahina kong katawan kaya... Ako ang tumanggap ng kapangyarihan ni Nanang Sima. Ipinasa niya ito sa akin ilang segundo bago siya nabunutan ng hininga. Tumindig ang balahibo ko nang mapagtanto kong kaya pala para siyang halimaw kung umisip dahil isa na pala siyang aswang ngayon. Daan-dahang lumapit sa akin si Olivia. Umatras naman ako dahil sa takot pero pinigilan ako ni Roberto. Bitiwan mo ako, hayop ka! Huwag ka na magmatigas. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Natawa si Olivia nang maramdaman ang takot ko. Tuluyan siyang nakalapit sa akin. Pinaglaruan niya ang buhok ko. Pagkatapos ay hinawakan ang baba ko. Matalim pa rin ang mga mata niyang nakatitig sa akin na para bang tinutusok pati ang kaluluwa ko. Mahalaga para sa isang bagong aswang na katulad ko ang aking unang hapunan. At ikaw Irene, ang napili kong gawing hapunan. Hindi pwede.
Pasensya na, Ineng. Pero hindi kami humihingi ng permiso mo. Sa ayaw at sa gusto mo, uubusin ng anak ko ang iyong lamang loob sa gabing ito. Pinili ka namin dahil bata ka pa at malusog ang pangangatawan. Tsak na mabubusog ng asawa ko sa iyo. At ang kalusugan mo ang magbibigay sa kanya ng lakas bilang isang aswang. Mga walang iya kayo! Tama yan. Magalit ka. Pero wag sa amin, kundi sa sarili mo. Kasalanan mong lahat ng to. Bunga to ng katangahan mo at mga maling desisyon sa buhay, Irene. At ngayon, kailangan mo ng pagbayaran ng kasalanan mo. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Para bang ayaw tanggapin ng isip ko ang mga bagay na narinig ko. Alam ko namang may kasalanan ako. At mula nung nakipagrelasyon ako kay Roberto, alam kong balang araw ay pagbabayaran ko ang kasalanan ko. Pero hindi ko naman inasahan na ganong klaseng kabayaran pala ang haharapin ko. Nagikiusap ako sa inyo, huwag niyo akong sasaktan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Alam mo bang hindi ikaw ang unang taong nakiusap sa isang aswang? Nakakatawa. Sa tingin mo ba talaga'y pwede mong pakiusapan ng isang halimaw na gutom sa lamang loob ng tao? Anong klase kang ama? Para bang wala kang pakialam na naging ganito ang anak mo para lang sa kayamanan? Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ang aking ama. Wala kang karapatang husgan ako, Ineng. Hindi mo pa ako kilala. Hindi na kita kailangan pang makilala ng lubusan. Dahil base pa lang sa pinapakita mo ngayon, alam ko nang wala kang kwentang tao. Ang mahalaga lang sa'yo ay kayamanan. Hindi ka nga siguro nag-aalala para sa anak mo eh. Hinayaan mo siya maging aswang para hindi kayo maghirap. Pero naisip mo ba na matanda ka na't nalalabi na lang ang mga araw mo sa mundong to? Pero si Olivia, mabubuhay siya bilang isang halimaw sa loob ng mahabang panahon. Naisip mo ba yon? Tumahimik ka! Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Nasakim ka at walang kwentang ama! Sinabing tumahimik ka! Wala kang karapatang husgahan siya! Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. At sige, husgahan mo na rin ako kung ito ang magpapagaan ng loob mo. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na ito na ang huling gabi mo sa mundong ito. Papaslangin ka ng anak ko at kakainin niya ang lamang loob mo! Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang biglang may pumana sa kanya. Direkta siyang napuruhan sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Itay! Sino may gawa nun? Mga kasama, halugugin ang paligid. Kailangan nating mahanap ang bumana kay tatay. Baka sa mukha ng lahat ang takot at panik. Kaagad nilang sinuyod ang paligid pero wala silang nahanap. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Roberto sa akin para makasiguradong hindi ako makakatakas. Tay! Tay! Huwag kang bibitiw. Pagagalingin kita. Anak, hindi ko na ito kakayanin. Pero wag kang susuko. Ituloy mo ang nasimulan ng angkan natin. Sambahin mo ang mahal na nito. Hindi ka pwedeng mawala, Itay. Hindi ako makakapayag. Bago pa man makapagsalita ulit si Mang Tonyo ay may pumana na naman sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tumama na ito diretso sa dibdib niya. Napasigaw si Olivia ng sunod-sunod na pinana ang kanyang tatay sa iba't ibang parte ng katawan nito hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Duwag ka. Pagbabayaran mong ginawa mo sa tatay ko. Lalong tumalim ang kanyang mga mata nang sinabayan ng pagtubo ng matutulis niyang kuko. Bigla ring naging kasing kulay ng lupa ang kanyang balat at tinubuan siya ng pangil. Namilog ang mga mata ko sa aking nasaksihan. Tuluyan na nga inilabas ni Olivia ang bago niyang anyo bilang aswang. Hanapin ang lapastangang pumatay sa aking ama! Iharap niyo siya sa akin at ako mismo ang papatay sa kanya! Hindi nyo na kailangan pa maghanap dahil nakahanda na kaming humarap sa inyo. Ikaw! Gerson, anong kaibangan ito? Sa loob ng mahabang panahon ay naging sunod-sunuran lang kami sa pamilya nyo. Sa bagay, mas malakas at mas makapangyarihan nga naman kayo sa amin. Lahat kami ay takot sa inyo. Kaya naman sinunod namin lahat ng gusto nyo. Pero anong ginawa nyo?
Pinatay niyo ang mga magulang ko sa kabila ng katapatan nila sa inyo. Dahil hindi ka nila nagawang disiplinahin. Akala mo ba hindi ko narinig ang mga sinabi mo kay Irene? Muntik nang masira mga plano namin ng dahil sa pakikialam mo! Sa akin ka galit. Pero bakit dinamay mo ang mga magulang ko? Dahil silang dapat naging disiplina sa'yo. At alam ko rin na mas mararamdaman mo ang parusa ko kung ang mga magulang mong kukunin ko. Hayop ka! Nagsilabasan naman ang mga kasamahan ni Nelson. Lahat sila ay may dalang kanya-kanyang sandata. Lagpas 10 ang bilang nila. Parehong matipunong pangangatawan at nag-aapoy sa galit ang mga mata. Ni hindi mo sila kakikitaan ng kahit konting takot. Kahit paano'y nabuhayan ako ng loob at nagkaroon ng pag-asa na maaari akong makaligtas. Ubusin ang mga pangahas na yan! Magbabayad kayo! Laking gulat ko nang biglang nagbago ang anyo nila at naging mga aswang. Sa kabila nito ay hindi pa rin nagpapakita ng takot ang grupo ni Nelson. Sa katunayan, sila pa mismo ang unang sumugod sa mga aswang. Nakakamangha ang husay nila sa pakikipaglaban. Halata sa kanilang kilos na matagal nilang pinaghandaan ng gabing ito. May mga pagkakataong napupuruhan sila ng aswang pero kaagad naman silang nakakabawi. Saan mo ako dadalhin? Huwag ka nang maraming tanong. Basta sumunod ka na lang sa akin. Bitiwan mo ako, ano ba? Tatago kita sa loob ng mansyon upang masiguro ang unang hapunan ng asawa ko. Kaya huwag ka nang magpumiglas. Hindi kayo magtatagumpay sa masama niyong balak. Sinipa ko siya sa tuhod na naging dahilan para mabitawan niya ako. Dumaing siya sa sakit at paulit-ulit akong minura. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras at mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Abala ang lahat ng aswang, kabilang na si Olivia sa pakikipaglaban kina Nelson. Kaya naman hindi nila namalayan na nakatakas na pala ako. Bumalik ka rito! Habulin mo siya! Huwag mo nga hayaan makatakas ang hapunan ko! Pangako! Ibabalik ko siya rito! Binilisan ko ang aking pagtakbo. Hindi ako tumigil kahit hinihingal na ako. Sa puntong yon, mas naging determinado akong makatakas. Habang tumatakbo, patuloy rin ako nagdadasal para sa kaligtasan ko. Humingi ako ng tulong sa Diyos at pinangako ko rin sa sarili ko na oras na makaligtas ako sa sitwasyong yon ay aayusin ko na ang buhay ko. Ren! Nasaan ka? Bumalik ka rito! Akala mo ba'y talaga makakatakas ka ba? Hindi na! Sinasayang mo lang ang lakas mo! Isang malaking pagkakamali talaga na nakipagrelasyon ako sa kanya. Bukod sa may asawa na siya, may masamang hangarin din pala siya sa akin. Puno ako ng galit ng oras na yun. Pero isinantabi ko muna ito at mas itinuon ang atensyon ko sa pagtakas. Habang tumatakbo, ay di ko namalaya ng isang bato na nakaharang sa dinaraanan ko. Natapilok ako at nadapa. Sa wakas! Nakita rin kita! Mabilis akong tumayo dahil hindi ako papayag na mahuli pa niya ako. Pero bago ko pa ito magawa, mabilis na niyang mahawakan ang kanang paa ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Pagkatapos ay pumaibabaw siya sa akin. Pinaghampas ko siya. Pero parang hindi ito tumatalab sa kanya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo! Sige. Magsayang ka lang ng lakas kung yan talaga gusto mo. Isang malaking pagkakamali na minahal kitang walang iyakan! Tama ka! Maling-mali nga na pinapasok mo ko sa buhay mo. Pero may mga desisyon talaga tayo sa buhay na pagsisisihan na lang natin. Pero hindi na natin mababago. Nakahanda na pala ang hapunan ko. Pinatayo ako ni Roberto at hawak pa rin niya ang mga kamay ko nang ilapit niya ako kay Olivia. Napaiyak na ako sa takot dahil wala na akong maisip na paraan para makatakas. Naisip ko na ito na talaga ang katapusan ko at wala na akong magagawa para iligtas ang sarili ko. Ngumisi naman ang aswang sa harap ko at hinaplos ang aking pisngi. Maawa ka! Huwag mong gawin sa akin to! Humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Pero pwede ko naman itong pagbayaran sa ibang paraan. Paano ba yan? Sa akin ka nagkasala. Kaya ako ang magdidesisyon kung paano mo ito babayaran. Sigurado ako nagutom ka sa pakikipaglaban mo sa mga taong iyong kanina. Huwag mo nang patagalin pa ang pagkain mo sa iyong unang hapunan. Kailangan mo ito upang lumakas.
Napansin namin na may dugo sa paligid ng kanyang bibig. Bakas naman ang pagkagulat at pagtataka sa ekspresyon ni Roberto. Bakit? Paano? Busog na ako. Nakain ko lang isa sa mga kasamahan ni Nelson. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Gutom na ako. Pero paano si Irene? Di ba niya, pwede mo pa rin siyang kainin? Di na mahalaga kung siya ang una mong hapunan o hindi. May iba ako naiisip na gawin sa kanya. Ano yan? Gagawin ko siyang aswang. Hindi! Hindi po ang gusto mo! Akala ko ba, handa kang pagbayaran ng kasalanan mo sa ibang paraan? Pwes, ito ang naiisip kong kabayaran para sa'yo. Gusto kong maging miserable ang buhay mo. Gusto kong maging isa kang halimaw. Hanggang sa huling segundo mo sa mundong to. Sigurado ka ba dyan sa gusto mong mangyari? Sigurado ako. Mas inilapit pa niya ang kanyang sarili sa akin. Pagkatapos hinawakan ng aking noo. Pinikit niya ang mga mata at may sinambit na namang mga katagang hindi ko maintindihan. Patuloy ako ng laban, pero sadyang mas malakas si Roberto sa akin at hindi ko siya magawang itulak. Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Nakaramdam ako ng kakaibang init o enerhiya na biglang dumaloy sa buong katawan ko. Pero imbis na maging malakas, bigla ko lang hina ng dahil dito. Ibinuka ni Olivia ang matalim niyang mata at sapilitan na namang binuksan ang aking bibig. Ito na ang simula ng bago mong buhay. Hindi! Ayoko! Hindi! Bago pa man niya tuluyang maisagawa ang plano niya, ay sunod-sunod siyang tinamaan ng pana sa kanyang likuran. Pati na rin sa magkabila niyang binti. Nanghina siya at napaluhod sa lupa. Kita sa mukha niya ang galit, pero mukhang nahihirapan na siyang lumaban. Nelson, alam kong ikaw ang may gawa nito. Magpakita ka! Lumabang ka ng patas! Pero imbis na lumabas, ay sunod-sunod naman itong pinana si Roberto. Dahil dito ay nabitawan niya ako. At kagaya ng asawa niyang aswang, ay bumagsak rin siya sa lupa. Kaagad naman akong kumilos at umatras palayo sa kanila. Tatakbo na sana ako, pero nakita ko si Nelson at ang mga kasamahan niya na lumabas mula sa madilim na parte ng gubat. Iilan na lang silang natira. Indikasyon na marami rin sa kanilang napatumba ng mga aswang. Ang lakas ng loob mong banggitin ng tungkol sa pagkikipaglaban ng patas. Kayo ba? Marunong ba kayong lumaban ng patas? Di ba hindi? Walang niya kang lalaki ka! Dapat pinatay na kita kanina! Paano mo akong papatayin kung maski ang asawa mo na isang aswang ay hindi ako napatumba? Ikaw, wala ka namang kapangyarihan o kakaibang lakas. Isa ka lang ordinaryong tao na sunod-sunuran sa asawa mong sugo ng kadiliman. Bawiin mo ang sinabi mo! Panahon na para pagbayaran niyo ang lahat ng mga atraso niyo sa amin. Iilan na lang kayong natira mula sa laban. Sa tingin niyo ba, matatalo niyo talaga kami? Maaring konti na lang ang bilang namin, pero nagawa naman naming paslangin ang lahat ng mga kalahi niyo. Wala na isa sa kanilang natira. Pinulbos na namin ang lahing aswang sa baryong ito. Walang niya ka! At ang asawa mo, nakikita mo naman, halos hindi na siya nakakapagsalita ngayon. Alam kung bakit. Dahil ang panang tumama sa kanya ay puno ng mga pangontra sa aswang. Sa ngayon ay nahihilo na siya. Pero di magtatagal, unti-unti na rin hihinto sa pagtibok ang kanyang puso. Hindi pare! At maya-maya lang ay tuluyan na siyang mabubunutan ng hininga. Nasisinungaling ka! Sinasabi mo lang ito para panghinaan kami ng loob! Sa tingin mo ba, maglalakas loob kami na sumugod kung hindi kami handa? Di kagaya niyo, marunong kaming mag-isip. Matagal na panahon namin itong pinaghandaan. Pinag-aralan naming mabuti ang mga kahinaan ng aswang. Nag-ensayo rin kami at nagpalakas upang matutong lumaban sa mga katulad yung halimaw. At sa gabing ito ay nagbunga na nga ang sakripisyo namin. Hindi ka pwedeng mamatay. Lumabang ka! Tuluyan na nga bumagsak sa lupa ang aswang. Nakapikit na ang mga mata nito at nang tingnan namin, hindi na ito humihinga. Pagbabayaran mo to! Huwag kang masyadong malungkot.
Dahil di magtatagal, ay sasamahan mo na rin ang asawa mo sa impyerno! Habang nangihina ako ay nagulat ako nang biglang kumalam ang sikmura ko. Nakatitig lang ako kay Roberto na parabang natakam ako dito. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, pero napansin ko na lang na tumutulo ang laway ko at parabang gusto ko siyang kainin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo itong ginawa mo! Ah! Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin niya nang bigla ko siyang sugurin. Walang habas kong kinagat ang leeg niya at silipsip ang dugo na lumabas mula doon. Sarap na sarap ako sa aking nalasahan at parabang ayoko pang tumigil. Pero mabilis akong hinila ng mga kasamahan ni Nelson. Hindi! Bitawan niyo ako! Gutom na gutom pa ako. Kailangan kong kumain! Walang yang babae ka! Anong ginagawa mo sa akin? Papatayin kita! Kakainin kita! Mukhang nagkaroon ng bisa ang mga sinambit na orasyon ni Olivia kanina. Anong ibig mong sabihin? Isa na rin ba akong aswang ngayon? Hindi niya nagawang tapusin ang buong ritual kanina. Kaya nakasisiguro akong hindi ka paganap na aswang. Pero bakit ako nagkakaganito? Gutom na gutom ako. At nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko. Gusto ko siyang kainin. Hindi pwede. Dahil oras na makakain ka lang ng laman loob ng tao, magiging huli na ang lahat para sa'yo. Kung ganon, sige lang Irene. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin. Galit ka, di ba? Trinador kita. Nagsinungaling ako sa iyo at ginamit kita. Ayaw mo ba akong pagbayarin sa kasalanan ko? Mga kasama! Hawakan niyo na mahigpit sa Irene. Huwag na huwag niyo siyang hayaang makawala. Mas malakas ka sa kanila, Irene. May pambihirang lakas ka dahil sa ganiwang ritual ng asawa ko kanina. Kayang-kaya mo silang itulak at nang mapaslang mo na ako. Alam kong gutom ka na. Kaya sige na, gawin mo na. Naghihintay na ako rito ang iyong unang hapunan. Masyado na nating pinapatagal to. Ayoko na sanang gawin to, pero kailangan. Inilabas ni Nelson ang isang malaking punyal at walang pagdadalawang isip na sinaksak ito sa dibdib ni Roberto. Hindi na ito nakapagsalita at tuluyang binawian ng buhay sa daming beses itong nasaksak sa dibdib. Kailangan ko siyang paslangin bago pa niya magawang bilugin ang isip mo. Wala na siya. Pero gusto ko pa rin kainin ang laman niya. Hindi mo yan gagawin, Irene. Mga kasama, kayo nang bahala sa katawan ng lalaking to. Ako naman ay dadalhin ko sa Irene kay Mang Temyong. Titingnan namin kung may magagawa pa tayo para ipasawalang bisa ang sumpa na nilagay ni Olivia sa katawan niya. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Tinawakan ako ni Nelson at inalalayan sa paglalakad. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naglakad noon, pero ang naalala ko lang ay takot na takot ako ng oras na yun. Ayoko maging aswang. Hindi ako pwedeng maging kagaya nila. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Hindi rin kami papayag na maging aswang ka. Nakarating na kami sa kubo ng tinatawag niyang Mang Temyong. Sinabi niya dito ang buong pangyayari at ayon sa matandang albularyo, hindi man daw nagawang tapusin ni Olivia ang ritual ay nagkaroon pa rin ito ng epekto sa akin. Pinahiga niya ako sa papag. Gumuhit ng krus sa aking noo gamit ang langis at pinausukan ako ng mga herbal na dahon. Habang ginagawa niya ito, ay parang tinutusok ng daan-daang karayom ang katawan ko. Tama na! Ayoko na! Tumigil na kayo! Irene, tiisin mo lang. Alam kong hindi ito madali para sa'yo, pero kailangan natin itong gawin kung ayaw mong maging aswang. Hirap na ako! Pakiramdam ko para akong ini-eksorsismo ng oras na yun. Sa bawat pagbigkas ni Mang Temyong ng mga lengguaheng di ko maintindihan, lalo lang sumasakit ang katawan ko. Napansin kong gumuhit ang mga sugat at pasa sa braso ko habang isinasagawa niya ang ritual. Hawak pa rin ni Nelson ang mga kamay ko para hindi ako makawala. Pagkalipas ng ilang sandali ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Pero nang hina ako at tuluyang nandilim ang paningin. Pagkagising ko naman ay tirik na ang araw. Pero nasa tabi ko pa rin si Nelson na kaagad ngumiti nang magtama ang paningin namin. Sa wakas, nagising ka na. Anong nangyari? Nagtagumpay ba si Mang Temyong natanggalin ang sumpa sa katawan ko? Oo, Irene. Wala na ang sumpa. Ligtas ka na. Salamat sa Diyos. Maaari ka nang bumalik sa pinanggalingan mo at magsimula ng panibagong buhay. Wala na akong babalikan pa sa amin.
Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong sumama na lang sa inyo? Sigurado ka ba dyan? Oo, Nelson. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sa inyo. Gusto kong makabawi kahit papano. Hindi mo kailangang gawin yan. Pero gusto ko. Hayaan mo akong magsimula ng panibagong buhay. Kasama kayo. Pumayag si Nelson sa pakiusap ko. Lumipat kami sa Karatig Barrio kasama ang grupo niya. At aaminin ko pong hindi rin naging madali ang buhay ko kasama sila. Mga manunugis kasi sila ng aswang. Kaya ilang beses ring nalagay sa panganib ang buhay namin. Pero tinuruan nila ako makipaglaban sa mga aswang. Natuto rin ako manggamot sa tulong ni Mang Temyong at nakagawa rin ako ng mga pangontra sa aswang na siyang ginamit namin sa pakikipaglaban. Di nagtagal ay nagkaibigan po kami ni Nelson. Nagpakasal kami at nang mabuntis ako ay nagdesisyon kaming itigil na ang aming ginagawa. Mas pinili naming magkaroon ng tahimik at mas ligtas na buhay, alang-alang sa anak namin. Lumuwas kami ng Maynila at hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira kasama ang maliit naming pamilya. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat sa pagkakataong ito na maibahagi ang karanasan ko sa inyo. God bless po sa ating lahat. Aswang Radio. Ba mukhang kailangan ko uminom ng maraming tubig pagkatapos pakinggan ang kwento mo, Sender, ha? Na-dehydrate yata ako sa stress. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa kwento na pakinggan natin? You know, ako what I like about it is the fact na nagawang i-redeem ni Sender ang sarili niya pagkatapos ng nagawa niyang kasalanan. Agree naman ako na lahat ng pagkakamali may consequences talaga. Pero yung gusto mangyari ni Olivia, masyado namang extreme. At isa pa yung Roberto na yun, nakakapanggigil Kung umarte, para bang kung sino malinis? Siya naman yung makati na nakipagrelasyon kay Sender kahit walang alam na may asawa siya. Pero wait, patay na nga pala si Roberto. Nakakatakot namang warlahin, baka multuhin pa ako. Peace tayo, boss. Kayo, anong thoughts nyo? Sa tingin nyo ba, na-redeem nga ni Sender ang sarili niya? Anong mapapayo nyo sa kanya? Well, hindi lang sa kanya, kundi para na rin sa iba din na umiibig pa rin sa maling tao. Naku, itigil nyo na yan. Baka magaya pa kayo kay Irene na muntik nang maging aswang. Kalerke! Anyway, kita-kits po tayo sa comment section. Excited na ako mabasa ang inyong mga thoughts and opinions sa kwento ito. Englisher much. Dito po ang iyong DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio.